Mga ka-Warmbill Philippines, ito makikita mo yung difference noong may bubong at may bubong, no? Or I mean may taklob at walang taklob. Although meron naman to talagang temporary na taklob, ganun. Ito naman isa, may bubong talaga. Pero kung makikita nyo, eto dahil sa sobrang lakas ng ulan, 3 araw na mga ka-Warmbill Philippines, mga ka-agri, mga tebulats, yan compacted na. Stress ang bulati dito kasi hindi sila masyadong makakain. So ngayon pa lang sila kakain, namayat sila, pero ang kagandahan sa African Nightcrawler kasi ay nakakalangoy sila. Yan na. So dito yan, may tubig dito, no. Ayan ang mga African Nightcrawler, no. Mag-isang oras na sila dyan, buhay pa. Marunong talaga silang lumangoy. Naglalangoy sila. Ayan mga ka-Warmbill Philippines. Kasi pumunta ako dito to inspect anong na nangyari dahil gawa ng bagyo. Yan o, nabagyo na naman. So kahit na bagyo, meron naman tayong order. Yan, yan si Atine nag-harvest. So matataba ba yan, Atine? Yan, okay, mataba. Yan, so ayun din yung mother ko kasi meron silang harvest ng bulate. So malaking tulong na ito sa kanila, dalawang senior citizen. Kasi kahit senior na sila, meron silang pinagkakabalahan, mga ka-Warmbill Philippines. So isang bed lang yan, and almost done na sila doon sa kanilang 6 na kilo. Maraming natira dyan kasi hindi ko talaga ipinaubos yan. In preparation yan para sa darating na katapusan ngayong September, kasi papunta kaming Bicol, and at the same time meron pong delivery din kami ng North. So doon sa mga taga Northern Philippines at saka Southern Tagalog, yan, so meron po tayo na delivery dyan. Kaya abangan nyo po kami mga ka-Warmbill Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebulats. Almost the same yung pagkain doon sa kabila na site namin, ganito na rin. So ito ay galing sa silage ang pinagkunan nito, no? Kaya ganyan yung texture ng pagkain. So yung silage na ipinakain sa baka, yan yung kinukuha, no, na namin napakain dito sa aming production. Kasi alam namin na yung silage na to ay safe sa mga bulate, mga Warmbill Philippines. At the same time, alam namin yung source. So yung source kasi nito ay from Pangasinan, at kami din ay isa sa mga tumulong sa pag-develop ng kanilang silage, no? So yung silage production nila sa Pangasinan ay dinadala dito sa Laguna para ipakain sa mga baka, no? So organic yung paraan ng kanilang preparation, kaya kami ay sure na safe ang pagkain ito sa mga bulate. At yung mapoproduce naman namin ng vermicast ay mas maganda dahil dumaan siya ng silaging process bago ipakain sa mga baka. At ito na yung aming almost, no, na produce na vermicast. Yan. So ganyan yung texture. Ang kulang na lang nito ay curing kasi hindi pa masyadong black yung kanyang texture. So mga Warmbill Philippines, meron din po kami sa Rosario, Batangas. Pwede po nyo yung pwede kayong mag-visit doon, no? Kailangan nyo lang pong magpaalam sa amin. At marami pong nagtatanong kasi paano daw ipakain ang chicken manure sa mga African Nightcrawler. So kaya lang po yung pong nagpupunta doon para
makita yung aming production site, no, ay ginagawa po namin siya ng schedule para po for biosecurity reason, kasi marami po doong mga manok po, at andun po yung aming setup. Makikita nyo rin po yung aming mga vermicast na mula sa chicken dung na mas mataas yung kanyang nitrogen content. Siyempre mataas din yung kanyang calcium content na mga ka-Warmbill Philippines, kasi marami kaming itlog doon, so may mga eggshells kami na powderized eggshell na minimix para doon sa pakain sa mga bulate. Kaya maganda yung kanyang vermicast. So saglit lang silang matatapos na sila dito sa worm bed na to. Yan o, laki, di ba, mga ka-Warmbill Philippines, matataba. Kahit binagyo, okay lang, matataba naman yung bulate. Shout out doon sa buyer namin, no, today, no, na dadalhin to sa Manila at sa Los Baños, Laguna. Yan. Doon po kay Sir Alvin, abangan nyo po ako sa either Thursday or Friday dyan sa Cubao. Dala ko po yung inyong African Nightcrawler para sa inyo pong worm requirement, no? Ganda po na kanyang kulay, very healthy. Doon po sa magpapasabay pa papuntang Bicol, mga ka-Warmbill Philippines, ang punta ko po dyan at schedule ay sa September 26, no? Dadaan po ako ng Ragay, and then hanggang Naga lang po ako, kasi doon po ako mag-stay ng 3 araw, no? So mag-assist po tayo sa isang vermicomposting facility sa Bicol. Yan, so kasya pa po sa aking sasakyan ang mga 50 kilograms, no po? Kaya kung meron po kayong requirement ay pwede po kayong magpasabay. Kaya lang po, sasabi ko po, ang aking pong destination is Naga. Kaya from Ragay going to Naga, yan po yung aking route, no po, para po doon sa mga magpapasabay ng kanilang mga African Nightcrawler, para makatipid po kayo sa transportation cost. Yan. So actually nakahanda na po yung mga worm bed na paglalagyan po sa Bicol, no? And doon naman po sa Northern Philippines, yan, pinaghahanda na po natin, at ang mga grower po natin from Cavite ay nakahanda na rin po yung kanilang worms sa kanilang Grand Harvest, no? Ang tawag namin ay Harvest Festival ng mga bulate, kasi bubungkalin lahat ng kanilang worm bed at haharbisin lahat yon, no po, kasi malaki po order natin sa Cavite, no, sa ating po mga grower doon. And here also in Laguna, we're expecting more produce of African Nightcrawler, no, sa mga darating pong mga araw. So we're also preparing in Alaminos, Laguna, doon sa isa po nating site, and hoping din po sa ating Pangasinan area sa kanilang production na
quota sila doon sa expected namin na volume of worms needed, no, this coming September, October, and November. Yan mga ka-Wormbill Philippines, napaka-healthy na mga bulating ito. Ingat po kayo lahat dahil mabagyo. Lalo-lalo na po doon sa mga nasa area na malapit sa dagat, lawa, no, at mga bulubundukin na lugar. Shoutout po sa mga taga Bagong Silang, ingat po kayo dyan. Shoutout din po sa mga taga Medellin, Cebu. Shoutout din po sa mga taga Pangasinan. Hope to see you there this coming Saturday and Sunday bago po ako magpuntang Ilocos Norte, dahil mayroon na naman po akong training ng organic agriculture production sa aming TESDA Farm School. Magandang umaga po. God bless us all.